Hindi ka maliligtas, may tattoo ka, mas masama ka pa sa sinabi sa iyong hinuhusgahan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nananahimik kaming mga Katoliko, kayo hindi kasi kayo sa Katoliko. Ito yung isa sa nag-comment sa ating video kahapon na pinost natin patungkol doon sa kanilang leader sa kanyang huling statement. Pero wala akong maalalang panghusga at sinabing masama sa bidyong yan. Pero pag ang katotohanan talaga ay tumama sa'yo, masakit talaga yan. Ngayon naman ay makinig ka at ipapaliwanag ko sa'yo kung sino ba talaga ang mga taong hindi maliligtas. At alam mo ba, lahat tayo ay karapat-dapat sa impyerno, hindi lamang ang may mga tato. Kabilang ka na dyan. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Siguro naman ay hindi ka taga-ibang planeta. Siguro rin naman ay hindi ka alien. Kung ikaw ay taga dito sa mundo, malamang ang linya mo ay nanggaling din naman kay Adan. At napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Lahat tayo ay naging makasalanan dahil merong nagkasalang isa at pumasok na ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kasalanan, yan ang nagdala sa tao sa kamatayan dahil tatandaan mo kaibigan, ang dugong nananalaytay sa atin bilang mga tao ay nagmula rin naman sa dugo nila Adan at Eva. At tatandaan mo sa Genesis pa lamang, nang mabuksan ang kaalaman sa good and evil, diyan na pumasok ang kasalanan dahil sa kanilang pag-disobey sa ating Diyos. At dahil tayong lahat ay nanggaling sa linya ni Adan, lahat tayo ay makasalanan at karapat dapat tayong lahat na mapunta sa impyerno. For the wages of sin is death. Hindi ba't malinaw sa iyan, kaibigan, na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan? Kaya't kung ikaw na isang taong makasalanan din, ang kabayaran niyan ay kamatayan, hindi lamang po pisikal, kundi yung espiritual. Ang ibig sabihin niyan, yan ang tinutukoy na dagat-dagatang apoy. Yan yung eternal na pagkahiwalay mo na sa Diyos at doon ka na mamamalagi ng eternal. Kaya't kung iniisip mo na dahil lamang sa tattoo ko kaya hindi na ako makakaranas ng kaligtasan, diyan ka nagkakamali. Dahil sinasabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, ang kabayaran niyan ay ang kamatayan. Kaya't ikaw at ako, kasama ka dyan, na nabibilang tayo na dapat lamang tayo mapunta sa impyerno. Pero ito ang kagandahan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan, kaibigan? Na kahit ano pa ang nakaraan mo, ano pa ang nangyari sa iyong buhay, ano man ang naging kasalanan mo, mayroong pag-asa pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sa iyong buhay. Pwede mo pa rin palang maiwasan ng dagat-dagatang apoy ang impyerno. Pwede ka pa rin palang magkaroon ng buhay na walang hanggan na kahit ano pa ang salimuot ng iyong nakaraan dahil sa biyaya ng Diyos sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Kung dahil sa isa ay makakaranas sa mga tao ng kamatayan, dahil din naman sa biyaya ng Diyos ay much more abound sa atin ang regalo ng Diyos, ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Nang dahil sa isang tao ay nakaranas tayo ng kasalanan at ng kamatayan, mas lalo pa ang biyaya ng ating Diyos na dahil sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon tayo ng katwiran at ng buhay. And so it is written, the first Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. At alam nyo ba kung sino yung tinutukoy dyan na last Adam? Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritong nagbibigay buhay dahil tayo ay patay spiritual. Ibig sabihin, putol ang koneksyon natin sa Diyos. Wala tayong relasyon sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nagkaroon na ulit tayo ng relasyon sa Diyos. Yan ang tinatawag na born again, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw ay pinanganak na spiritual, kaya meron ka na ngayon koneksyon sa ating Diyos, meron ka ng relasyon dahil siya nagbibigay buhay sa ating espiritu. Ngayon, nawa na unawaan mo, kaibigan, ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos, na lahat tayong nanggaling kila Adan ay karapat dapat tayong mapunta sa impyerno. Lahat tayo ay makasalanan. Yun ang direksyon ng ating kaluluwa.
Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya't ikaw at ako ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit pa ano yung nakaraan mo, yung tatong yan, yung mga kasalanan na nagawa mo nung mga nakaraan pa, ay pwedeng patawarin niya ng Diyos basta't ikaw sa iyong sarili, totoo at malinaw sa iyo at nauunawaan mo kung paano maliligtas ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng iyong mga kasalanan ay huhugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't kung hindi mo patunay na uunawa ng kaligtasan at hindi mo patiyak kung saan pupunta at tutungo ang iyong kaluluwa pagkatapos mo sa mundong ito, malinaw ngayon, kaibigan, kapatid, na dapat mong sampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.